Theodore P., kagabi sa iisang kwarto, magdiborsyo na tayo. Mag-focus ka, huwag ka nang madaldal. Hello, tita, nakapagdesisyon na ako na makipagdiborsyo kay Theodore P. Nakapagdesisyon ka na. Tita, alam mo kasi, kasama ko siya dahil sa kontratang iyon. Tapos na ang kontrata. Si Claire Ann ay diborsyado na at umuwi na. Masaya siya nitong mga nakaraang araw. Hindi na niya ako kailangan. Okay, sa loob ng maraming taon, nagkamali ako sa iyo. Akala ko ay magiging. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, mahuhulog ang loob niya sa iyo. Pero, kalimutan na lang. Basta, ngayon, si Claire Ann ay bumalik na. Hindi ako nag-aalala para sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Para kay Theodore P. Isinuko mo ang pag-aaral sa ibang bansa. Kung gusto mo pa ring umalis ngayon, matutulungan kitang ayusin iyan. Hindi na kailangan, tita. Gusto ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Sige. Theodore P. Ako ito. Nasa eroplano na ako. Lalapag na sa loob ng 2 oras. CJ, susunduin kita agad. Theodore P., magdiborsyo na tayo. Naiintindihan ko, ilagay mo dito. Dito ka pumirma, pakiusap. Pagkatapos ng 1 buwan ng pagpapalamig, aalis na ako. Naiintindihan ko, hindi na ako babalik para sa hapunan. Theodore P., alam mo ba ang sinabi ko? Hindi ba tungkol sa pagbibigay sa ampunan yon? Iyon ang dahilan ng kontrata. Sinabi mo sa akin ilang araw na ang nakalipas. May mali ba? Wala. Theodore P., pinirmahan mo ang kontrata sa supply noong nakaraang buwan. Nakapirma na ito, 5 taon na tayong kasal. Pero iniisip mo pa rin ang iba. Ngayon tapos na ang kontrata. Si Angsin ay diborsyado na at umuwi na. Makukuha mo na ang gusto mo. Pakasalan ang mahal mo. At maaari na akong umalis. Mula ngayon, maaari na tayong lahat magsimula ng bagong buhay. Theodore P., regalo ko to sa'yo para sa Valentine's Day. Basura, itapon mo na yan. Theodore P., maligayang bagong taon. Hindi ka na ba napapagod sa mga kilos mong yan? Jocelyn Su, nakakadiri ka. Theodore P., maligayang kaarawan. Hindi ako interesado. Ilayo mo na yan. Limang taon tayong magkasama. Hindi kasing halaga ng 1 text lang niya tungkol sa pagbabalik niya. P. Kongwen, tapos na tayo.
Mga hamak lang. Nga, kahit mga piraso ng curtain, ibebenta mo pa. Sa totoo lang, nananatili dito ng ilang taon. Sa wakas na-realize mo, na hindi ka kabilang dito. Hoy, bingi ka ba? Kinakausap kita. Tama na, Genevieve Pay, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Siya ang ate mo sa kasal, sa huli. Anong ate sa kasal? Claire Ann, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa kotse? Lahat ng sinabi ko sa'yo. Ang kapatid ko, ikaw lang ang nakikita. Ikaw lang ang laman ng isip niya. Linggo-linggo siyang lumilipad para makita ka. Lahat ng mga regalo na to, para sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang nararamdaman niya? Jocelyn Shu, mahal kong Claire Ann, kakauwi lang niya galing abroad, inaayos ang bahay niya, kaya sa mga araw na to, nakatira siya sa bahay ng kapatid ko. Tapos, Teka, sandali, sino ba sa tingin mo ang kinakausap mo? Hayaan mo na yan, yaw-yaw, baka mas mabuti pang umalis muna ako, ito ang tahanan ng mag-asawa mong kapatid, at mukhang si MS, Shu, ay hindi masaya sa sitwasyon. Bakit ka naman aalis? Sino ba siya para? Isa lang namang, desperadong klingi na humahabol sa kapatid ko. Anong karapatan niyang magalit? tama, wala akong karapatang magalit. An, maging komportable ka dito. Hindi mo kailangang umalis. Tara na. Ang lalaking hindi kailanman magbabalik ng pagmamahal mo, ay hindi sulit na panatilihin. Ilipat niyo ang mga kahon na iyan sa master bedroom, pero kwarto po iyan ng ginang. Sige na, ilipat niyo na lang doon. Mabuti, alam mo ang lugar mo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at magluto ka na. Oo nga pala, hindi makakain ng maanghang si Claire Ann. Tandaan mong gawin itong banayad. Hindi ko po kaya. Anong sinabi mo? Kasalanan ko po, hindi na sana ako lumipat dito. Tagalabas naman po ako. Hindi tama na si Juan yan ang magluto para sa akin. Dapat na lang akong umalis. Hoy. Claire Ann. Claire Ann, tahanan mo ito. Manatili ka dito. Saan ka pupunta? Jocelyn Su, nagluluto lang naman para kay Claire Ann. Bakit ka nagwawala? Nasugatan po ako. Hindi ko muna pwedeng mabasa. Kailan ito nangyari? Kagabi po. Maliit na gasgas lang yan. Hindi ka naman mamamatay dyan. Kuya, gutom si Claire Ann. Napakahalagang bagay niyan. Nakalimutan mo na bang may problema siya sa tiyan? Bilisan mo, ipaghanda mo si Jocelyn Shu ng pagkain si Claire Ann. Anong problema? Wala po. Baka mababa lang ang blood sugar ko. Kuya, mababa ang blood sugar ni Claire Ann. Jocelyn Su, bilisan mo at magluto ka ng pagkain para kay Claire Ann. Sabi ko po ay, hindi ko gagawin. Ulitin ko, bilisan mo at magluto ka ng pagkain para kay Claire Ann. Sinabi ko sa'yo na magluto para kay Claire. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Theodore. Ako ang iyong legal na asawa. Paglulutuin mo ako para sa karelasyon mo. Sinaktan mo pa ako para sa kanya. Tama na yan, Theodore. Huwag mong bigyan si MS, Shu, ng problema. Nasa mahirap siyang sitwasyon. Bakit hindi tayo mag-hotpot ngayong gabi? Noong high school, madalas akong pumunta sa bahay ninyo para mag-hotpot, mga recipe ni Nani Wang. Sobrang nami-miss ko ang mga yun habang nasa abroad ako. Nani Wang, ihanda mo na. Opo, sir. Manatili ka sa iyong lugar at hayaan mo si Claire. Nakikita mo yan, hindi ka minahal ng kapatid ko. Alamin mo ang iyong lugar at umalis ka na. Huwag ka nang magpakahiya. Malapit mo nang makuha ang gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Paumanhin? MS, Shu, hindi ko dapat ito napagdesisyonan. Nang wala ang pahintulot mo, huwag ka sanang magalit. Ang mga alaala na ibinabahagi ko kay Theodore, hindi ka kasama doon. Maging panatag ka, hindi ko ito isasama sa isip ko. Theodore, dahil tinalikuran mo ang 5 taon natin, wala na akong dahilan para mag-atubili.
Hello, mag-book ka ng flight para bukas ng alas 8 ng gabi. Naiintindihan ko. Salamat. Jocelyn, maghintay ka pa ng kaunti. Malapit na ang kalayaan. Claire. Heto. Sariwa mula sa North America, de kalidad. Salamat, Theodore. Kumain ka rin. Paumanhin, MS, Shu. Nakalimutan kong allergic ka sa seafood. Alaynan, ayos lang. Kakain na lang ako ng ibang ulam. MS, Shu. Maaari mo bang ipasa ang ulam na iyan sa tabi mo sa akin? CJ. Jocelyn. Ayos ka lang ba? Masakit. Ate Angsen, anong nangyayari? Claire Ann, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Con Gwen. Dapat, dalhin mo muna si MS, Shu sa ospital. Mukhang mas malala ang mga sugat niya. Imposible, dati umiiyak ka ng ilang oras, kahit sa maliit na gasgas. Ngayon, nasunog ka sa mantika, Jocelyn Shu. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo mahawakan ng tray. Ginawa mo yan ng sadya. Hindi ko. Huwag kang magsinungaling. Nakita kitang nabitawan mo. Nabitawan mo lang. Sabi ko na hindi ko. Hindi mo ba nakikita na nasasaktan din ako? Ikaw, masakit. Ate Claire, kuya, huwag ka nang tumitig. Dalhin mo siya sa ospital. Ako. Theodore Pay, dapat, bilisan mong dalhin si MS, Shu. Mas malala ang mga sugat niya. PFFT, okay lang siya. Matibay ang balat niya. Sa tingin ko, nagdadrama lang siya para makakuha ng simpatsya. Kuya, dalhin na natin si Claire Ann sa Huwag nang ipagpaliban ang paggamot. Si Claire Ann ay spoiled mula pagkapanganak. Unahin ko siya. Hindi malala ang sugat mo. Mag-taxi ka na lang mamaya. Ipatawag ang pinakamahusay na mga dermatologist para sa konsultasyon. Naiintindihan ko. Hi. Napaka-espesyal talaga ng pagtrato ni Mr. Pei kay Miss Ann. Ilang talsik lang ng hot pot pero ang bilis-bilis. Nagpapatawag pa ng mga top skin experts sa buong syudad para sa konsultasyon. Sa totoo lang, ang maliit niyang sugat ay baka kusang gumaling agad. Sana mayroon akong taong nag-aalaga sa akin ng ganito. Pangarap mo lang yan. Ang mga lalaking tulad niya ay minsan lang sa buhay. Tingnan mo nga, ang madam ay hindi nakakakuha ng ganitong espesyal na trato. Kawawang madam. Siya ang legal na asawa. Pero ganito ang trato sa kanya. Tumaya tayo ngayon. Kung sino ang makakuha ng singsing na ito mula sa swimming pool, siya ang makakakuha ng lote sa North City. Ang mananalo, kanya ang lupa. Deal, deal. Theodore, gusto mo ba ang lupang iyon? Lahat gusto ang lupa sa North City. Nakuha ko. Ihagis mo. Jocelyn, Theodore, nakuha ko ang singsing. hindi ka marunong lumangoy. Bakit ka tumalon? Baliw. Sabi ko kukunin ko. Ang gusto mo, palagi. Jocelyn, pakasalan mo ako. Matututunan kong mahalin ka. Well. Theodore, sa loob ng 5 taon, sinubukan ko ang lahat ng paraan. Pero hindi kita napagmahal. Sa puso mo, wala lahat ng sakripisyo ko. Kumpara kay Claire Ann. Huwag kang mag-alala, hindi na ako muling kakapit sa iyo. Madam, saan ka pupunta? Para sa sarili ko na ako ngayon, ang sariling buhay ni Jocelyn. Paalam, Theodore. Paalam, Pamilya Pei. Mula ngayon, magiging estranghero tayo magpakailanman.
Doktor, kumusta siya? Hindi nasugatan si Binibining Ann. May langis lang ng sili sa braso niya. Puanasan mo gamit ang tissue. Paano nangyari yan? Sinuri mo ba siya ng maayos? Doktor, delikado ang balat ni Claire Ann. Paano siya magiging okay? Naging doktor ako sa loob ng ilang dekada. Hindi ako nagkamali ng diagnosis. Tingnan mo mismo kung hindi ka naniniwala sa akin. Tama na ang pagtatalo. Salamat sa tulong mo ngayong araw, Doktor. Paumanhin, Theodore, talagang natakot lang ako kanina. Nataranta ako sa sandaling iyon. Kaya naman ako, kuya, siguro yung lintik na Jocelyn Shu yan. Siya ang gamulo nito. Hindi dapat sisihin si Anzin para dito. Hindi ka galit, Con Gwen. Hindi. Magpahinga ka muna. Kailangan kong tumawag. Sa Xingxin International Airport, driver. Paumanhin, ang numerong tinawagan mo. Naglakas loob si Jocelyn Su na baliwalain ang mga tawag ko. I connect si Jocelyn Su sa telepono. Ang kapal ng mukha mong ibaba ang tawag ko. Ginoo, hindi mo ba alam? Wala sa bahay si Ginang. Umalis na siya. Ano ang sinabi mo? Talagang sinusubok ni Jocelyn Su ang pasensya niya. Paano siya naglakas loob gawin itong paglayas? Tama ka, kuya. Ilan lang namang tansik ng grasa yan. Bakit masyadong dramatiko? Dapat mo talaga siyang mapag-alitan ng husto. Kailangan niyang matuto ng leksyon ngayon. Jocelyn Su. Saan ka nagtatago, Jocelyn Su? Jocelyn Su, saan ka ba talaga nagtatago? Huwag mong isiping makakaligtas ka sa pagtatago. Mahahanap din kita sa huli. Lumabas ka na ngayon din. Sir. Nasaan si Jocelyn Su? Sabihin mong lumabas siya dito. Madam, siya. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Umalis na po ang madam. Anong sabi mo? Naiwan niya ang isang folder ng dokumento at kinuha ang kanyang malita. Hindi namin siya napigilan kahit anong gawin namin. Anong ibig mong sabihin hindi mo siya napigilan? Teka, kuya. Ano na naman? Si Jocelyn Shu, puno ng pakana. Malinaw na plinano ang paglayas na ito. Iniwan niya lang ang folder na yan para makuha ang atensyon mo. Naaalala mo kung paano. Hinabol ka niya dati. Gagawin niya ang lahat. Gaya ng inaasahan, ang babaeng ito. Alam lang ang mga murang paraan. Pero sir, mukhang talagang balisa si madam sa pagkakataong ito. Pakitingnan niyo po, baka nga mayroong talagang mahalaga sa loob. Brother Theodore, baka dapat mo itong tingnan. Siguro, talagang iniwan ni MS. Shu, sa iyo ng isang sorpresa. Sister Claire Ann, masyado kang mabait ang puso. Pagkatapos ng ginawa niya sa iyo, ipinitanggol mo pa rin siya. Talagang sulat kamay ko yan, bakit hindi ko maalala ang lahat ng ito? Sabi ko na nga ba, talagang inayos ka niya, makipagdiborsyo sa iyo. Hindi ko akalain, hindi siya maglalakas loob na iwan ka. Perma dito. Aalis ako pagkatapos ng panahon ng pagpapalamig. Talagang pinagplanuhan mo ito, Jocelyn Su. Matagal na itong binubuo. Gusto mo ng diborsyo? CJ. Tingnan natin kung gaano katagal mo yan kayang gawin. Obsessed ka sa akin. Imposible ang diborsyo. Sa loob ng 5 taon, ilang beses na kitang hindi pinansin, hindi ka naman nagprotesta. Mananatili si Angsin dito sa atin ng ilang araw. Ngayon, magwawala ka. Masyado kitang binigyan ng kalayaan. Lumagpas ka na sa linya. Huminahon ka, kapatid. Lumampas na talaga si Jocelyn Shu ngayon. Alam na alam niya kung gaano kahalaga si Claire Ann sa iyo. Pero nagmamatigas pa rin siya. Nagpapahirap pa rin. Akala niya sino siya. Diborsyo. CJ, gawin natin. Pirmahan mo ang mga papeles. Hihintayin ko kung kailan ka babalik na nagmamakaawa. Para sa kapatawaran, kakailanganin mo ang awa ko.
Mga pasahero patungong Beijing papuntang Italy. Mangyaring pumunta sa gate para sa pagsakay. Ginang Pei, Jocelyn Shu, aalis ka na ba talaga? Oo, sige. Mag-ingat sa biyahe. salamat, Ginang Pei. Theodore P. Sa pagkakataong ito, tapos na tayo magpakailanman. Hindi na muli. Nasaan ang asawa ko? Hindi pa siya bumabalik. Sino ang gumawa nitong lugaw? Ibalik nyo si Jocelyn Shu para gawin itong maayos. Miss Pei, hindi pa umuuwi si Madam. Simula kahapon. Kaya, hindi pa rin bumabalik. Umalis na talaga siya. Hindi pa kailanman nawala si Jocelyn Su nang ganito katagal. Seryoso na ba talaga siya? Theodore Pei, baka tawagan mo si Miss Shu. Huwag na. Kapatid, kailan mo ba sa wakas gagawing formal si Claire Ann? Matagal ko na siyang gustong maging hipag sa loob ng maraming taon. Ano ang sinabi mo? Ano ang sabi mo? Sabi ko si Jocelyn Shu ay matagal nang gustong makipagdiborsyo sa iyo. Hindi mo naman siya gusto. Bakit hindi mo makasama si Ate Angsen? Alam mo naman pala na gusto akong hiwalayan. Ako. Noong pumunta ako sa iyo noon, sa sala, nakita ko ang mga divorce papers. Kuya. Nandoon lang sila, halata naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Akala ko alam mo. Sabihin mo kay madam na itigil ang kalokohan niya. Tawagin mo siya ngayon din at ipabalik mo siya. Opo, sir. Hello. Hindi magamit ang numero. Sir. No-disconnect na ang numero ni Madam. Ibigay mo sa akin ang telepono. Hello. Hindi magamit ang numero. Hello. Hindi magamit ang numero. Naglakas loob siyang i-deactivate ang numero niya. Kuya, huwag ka sanang magalit. Si Jocelyn Shu siguro yan. Nakita niyang bumalik si Claire Ann, at nagseselos. Ang buong drama na ito ay plano niya. Pero dati, kahit pabaliwalain ko siya, laging sinasagot niya ang tawag ko. Hindi siya umalis ng bahay. Kuya, makinig ka. Naaalala mo ba kung paano si Jocelyn Shu niligawan ka noon? Yung malamig na pool, tumalon siya doon. Nang mangako kang manood ng meteor sa bundok, iniwan mo siya. Naghintay siya doon ng 3 araw. Ang isang gold digger na tulad niya, gagawin ang lahat. Walang pandaraya na hindi niya gagawin. Kalma lang, kuya, hindi ka niya iiwan. Tama ka. Mahal ako ni Jocelyn Su. Imposible ang diborsyo. Mayroong mandatory, 30-day cooling off period. Hindi siya tatagal ng 1 buwan. Huwag kang mag-alala, kuya. Hayaan mo siyang magtampo muna. Malapit na siyang babalik, na parang desperadong tuta, na nagmamakaawa ng atensyon. Pero paano kung hindi na bumalik si MS, Shu? Paano kung hindi na bumalik si MS, Shu? Impossible. Hindi ko naman sinasadya. Nararamdaman ko lang na talagang nagtatampo si MS, Shu ngayon. Theodore Pei, baka dapat mo siyang hanapin. Sana talaga ay maayos ninyo ang gusot ninyo. Bakit ko siya hahanapin? Pwede siyang bumalik o hindi. Jocelyn Su, bigyan mo ako ng tubig. Mahal na anak, heto na ang tubig mo. Nasaan si Jocelyn Su?
Hindi mo ba natatandaan? Matagal na pong hindi umuwi ang amo natin. Hindi pa rin siya bumabalik. Kalahati na ng buwan, wala pa rin? Saan kaya siya nagpunta? Alam mo ba kung saan nagpunta ang amo natin? Ginoo, 5 taon na kayong kasal. At kahit kayo hindi alam, paano pa kami na mga tagapaglingkod ang makakaalam? Hanapin niyo siya. Halughugin niyo ang bawat sulok, pero ibalik niyo siya. Opo, Ginoo. Nanay, Con Gwen. Umuwi ka agad. Kailangan nating pag-usapan ang pag-alis ni Jocelyn Shu. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. nanay, Dahil hiwalay na kayo ni Jocelyn Shu, at bumalik na rin si Claire Ann pagkatapos ng kanyang divorce, ikaw at si Claire Ann. sino ang nagsabi sa'yo na hiwalay na kami ni Jocelyn Su? Hindi ako pumayag dyan. Pero ang divorce certificate ninyo, na proseso na, hindi ba sinabi sa iyo ni Jocelyn? Ano ang sabi mo? Ito ang divorce certificate ninyo. Pinabigay ito sa akin ni Jocelyn. Kaya pala ang divorce papers. Ito pala ang gusto niya simula pa lang. Una, nilinlang niya ako na pirmahan ang mga papeles. Tapos pinroseso niya sa likod ko. Matagal na niyang pinaplano ito, mahigit 1 buwan na. Jocelyn Su, paano mo nagawa ito sa akin? Theodore, noon pa man ay obsessed ka na kay Claire Ann. Back then, ngayong bumalik na siya, at hiwalay ka na kay Jocelyn. Pero hindi ako pumayag, nahiwalayan si Jocelyn Su. Nanay, sa loob ng 5 taon, umasa ako sa pag-aalaga ni Jocelyn Su. Hindi ko maisip na, mabuhay nang wala siya, masisira ang buhay ko. Mahal na mahal niya ako. Hindi ako makapaniwala na iiwan niya talaga ako. Dahil ganyan na iyan. Mayroon pa akong ibang sasabihin sa iyo. Nanay, ano ang... Ma, paano mo nagawa to? Ngayong ganito na ang sitwasyon. Hindi ko na itatago ang katotohanan sa iyo. Noong nag-asawa at nagpunta sa ibang bansa si Claire Ann, ikaw ang pride ng ating pamilya. Pero naging wasak na tao ka para sa kanya. Gusto ko ng isang tao na tutulong sa iyong makabawi. Nagkataon lang na si Jocelyn ay isang estudyanteng sinuportahan namin. Pinag-aral namin siya sa kolehiyo at pumayag siya sa kontratang ito bilang ganti sa aming kabutihan. Kailangan lang niyang manatili sa iyo. Sa loob ng 5 taon para makatulong sa iyong paggaling, mababayaran na niya ang kanyang obligasyon. Kaya, ang 5 taon na ito ay dahil lang talaga sa kasumpa-sumpang kontratang ito. Sa totoo lang, si Jocelyn Shu ay nagpakita ng kahanga-hangang trabaho nitong mga taon. Matagal ko na siyang tinanggap bilang aking manugang, pero pagkatapos ay si Claire Ann ay bumalik noong natapos na ang panahon ng kontrata at agad na lumapit si Jocelyn para humiling ng diborsyo. Hindi. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Totoo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ito maaaring purong pasasalamat lang. Ipagpatuloy mo ang pagbabasa ng mga dokumento. Theodore, maligayang kaarawan. Theodore, maligayang bagong taon. Theodore, ito ang iyong regalo para sa Kixi Festival. Theodore, bawat kabutihan na ipinakita niya sa iyo, bawat isang bahagi nito, ay ayon sa kontrata, wala nang iba pa. Hindi. Hindi, kasi mumalinan lang lahat ito. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Inay. Buong buo ang pagmamahal niya sa akin.
5 taon na ang nakalipas. Para matulungan akong makuha ang property deal na yon, hinarap niya ang nakakalamig na temperatura at sumisid sa nagyelong tubig para kunin ang aking singsing. At naalala mo noong umakyat siya sa 5,000 metrong taas ng ilang araw na tuloy-tuloy para lang kalkulahin ang oras ng pagtama ng mga bulalakaw. Paano ang ganitong dedikasyon? Magtapos sa legal na dokumentong ito, Theodore, Inay, nasaan na siya ngayon? May alam ka, sabihin mo sa akin kung nasaan siya, sabihin mo. hindi kailanman nagpunta si Jocelyn. Sa lugar na inayos ko, hindi alam kung nasaan siya. Kahit ako, hindi ko alam. Sumuko ka na, Theodore. Bumuo ka ng maayos na buhay kasama si Claire Ann. Hello, Kapatid, umuwi ka na. Nasa panganib si Claire Ann. anong nangyari? Nagpakita ang dating asawa niya. Bro, bilis. Ginoong He, bakit ka nasa tahanan ng mga pay? Bakit ako nandito? Ikaw dapat ang sumagot niyan, Ginoong Pei. Kasal na kami ni Claire Ann ng 5 taon. Ginugulo mo na siya simula pa noon. Sa totoo lang, hindi mangyayari ang diborsyo namin kung hindi dahil sa tulong mo. Hindi ko akalain na ang isang lalaking kasing antas mo ay walang modo. May sarili kang asawa, pero nahuhumaling ka pa rin sa asawa ng ibang lalaki. Hindi ko. Hindi. Tingnan mong mabuti. Ano to? Ikaw lang ang may hawak ng mga video na to. Hindi ka nahiya. Ginoong Pei, kung ayaw mong ang video na ito ay kumalat sa publiko, ibigay mo sa akin si Claire Ann. Claire Ann, nagkamali ako dati. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Pangako, hindi ko na uulitin. Ang mga pagkakamaling yan. Uuwi ka na ba sa akin ngayon tungkol sa divorce papers? Binawi ko na ang aplikasyon. Ako. Claire Ann, hindi siya papayag dito. Tama ka, Ate Claire Ann. Mas mabuti para sa iyo na manatili ka sa tabi ng kapatid ko. Kuya Theodore, nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ano ang sinasabi mo? Buong buhay ko, mahina at matatakotin ako. Hindi ako makatanggi. Sa lahat ng oras, tinutulungan mo ako, talagang nagpapasalamat ako. Pero ngayon, sa wakas ay makatatayo na ako ng matatag, kahit na ang mga pagtanggi ko ay may luha pa rin. Para sa iyo, parang laro lang to. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan, patawad. Kuya Theodore. Ang totoo, hindi ko naramdaman ang pagmamahal para sa iyo. Mabuting bata si Jocelyn. Kailangan ko rin siyang hinga ng paumanhin. Simula ngayon, huwag na tayong magkita. Claire Ann. Ate Claire Ann. Teka, kapatid. Shoo Jocelyn, tingnan mo. Anong problema? May chismis ako para sa iyo. Si Theodore Pei, CEO ng Dragon Rice Group, bumagsak matapos samuka ng dugo sa bahay. Talaga? Paano ka nananatiling kalmado? Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Kung ako ang nasa kalagayan mo, sasampalin ko ang manlulokong yan ng 2 beses. Hindi niya pinahalagahan ang isang kahangahangang babae na tulad mo, at nanloko pa siya sa asawa ng iba. Walang hiya. Hays, mukhang pinapatunayan nito na ang mga asawa ay hindi makakalaban sa mga kabit. Ang mga kabit ay natatalo sa mga ligaw, at ang mga pag-ibig na hindi nasusuklian ang pinaka-nakakakilig. Tama ka, pero uy, narinig ko, may isang VIP mula sa art department na magbibigay ng lecture ngayon. May hula ka kung sino yun.
Juan yan. Matagal na tayong hindi nagkita. 20 taon na mula nung nasa ampunan tayo. Ito ang una nating pagkikita muli mula noon. Elias, hindi ko akalain na makikita kita dito. Sinabi mo noon na ang pangarap mo ay maging isang kilalang pintor sa buong mundo. At ang isang lugar ay ang pugad ng mga alagad ng sining. Kaya naman ako napunta dito. Elias, sa lahat ng mga taon na ito, ikaw lang ang nakakaalala ng aking mga hilig. Nga pala, Juan yan. Nabalitaan kong ikaw ay nagpakasal. Maayos ba ang pakikitungo niya sa'yo? Sa totoo lang, diborsihada na ako ngayon. Ano? Diborsyada ka? Ipinagmamalaki kong single na ako ngayon. Kung gayon ikaw, Aysan, kalimutan na lang. Ano ang mga plano mo ngayon? una, tatapusin ko ang aking pag-aaral. Sa nakalipas na 5 taon, labis ang aking isinakripisyo para sa pag-ibig. Pagkatapos ng graduation, magdaraos ako ng sarili kong art exhibition. Lubos kitang sinusuportahan. Salamat, Elias. Congrats sa graduation mo, Jocelyn. Kuhanan kita ng litrato. Bagay sa iyo ang graduation. Kunin natin ang sandaling ito. Tagay sa graduation. Kapatid, tigilan mo na ang pag-inom. Hayaan mo ako. Naubos mo na ang yaman ng ating pamilya. Sa paghahanap kay Juanian, ang pondo ng kumpanya ay halos naubos na. Magagalit si ama. Mahahanap ko siya. Paano niya nagawang hiwalayan ako? Paano niya nagawang umalis? Mahal na mahal niya ako. Kapatid. HMPH. Ginoong Pei, nahanap na namin ang iyong asawa. Ulitin mo nga. Nakabalik na siya sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang art exhibition ay magbubukas sa downtown bukas. Suhuan yan. 2 taon. Sa wakas ay bumalik ka. Kung ayaw mo siyang makita, maaari mong lakawan ang interview mamaya. Ayos lang. Sa sandaling bumalik ako sa bansang ito, naging handa na ang isip ko na makaharap siya. Bukod pa riyan, matagal ko nang nabayaran ang utang ko sa pamilya niya. Wala nang dapat katakutan. Tara na. Jocelyn. Ikaw nga. Bumalik ka. Bitawan mo siya. Sino ka? Ako ang boyfriend niya. Boyfriend. Jocelyn, kaya pala sa lahat ng taon na iniwan mo ako. Kasama mo pala itong lalaking ito. P. Kongwen, ingatan mo ang iyong pananalita. Si Elias Shen at ako ay may seryosong relasyon. Elias Shen, tinatawag mo siya ng may pagmamahal. Naglaho ka ng walang paalam at nakipag-ano sa ibang lalaki. Huwag mo akong turuan. Ikaw, Jocelyn, ako na ang bahala dito. Sinaktan mo ako. Anong karapatan mong humarap kay Jocelyn? Diborsyado ka na. Hindi ako pumayag na makipagdiborsyo sa kanya. Nilinlang niya ako para pirmahan ang mga papeles. Theodore P. Naaalala mo ba kung ilang beses akong humingi ng diborsyo? Ako, 2 beses, 1 beses sa kama, 1 beses noong pinipirmahan. Pero ano ang ginawa mo? Unang beses, sinabi mong tumahimik ako. 2 beses, hindi ka man lang tumingin bago pumirma. Jocelyn Su, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko napagtanto. Ano ang hindi mo napagtanto? Naiiwanan kita talaga? Hindi ko inakala na ang babaeng minsan sumunod sa iyo, na parang asong nagmamakaawa, ay kusang aalis. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Theodore P., ano ba talaga ang gusto mo? Ang diborsyo natin, dapat ang nagpasaya sa iyo. Nang husto, hindi mo ba ako kinamuhian dati? Hindi ba natin pwedeng tapusin na lang ito ng payapa? Hindi kita kinamuhian. Hindi kita kinamumuhian. Jocelyn, pagkatapos ng diborsyo natin, hindi ako nakahanap ng kaligayahan.
Kasi napagtanto ko, nitong mga nakaraang taon, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Sa totoo lang, noong umalis ka lang, ko napagtanto, na ang puso ko ay palaging sayo. Si Claire Ann, ay isa lang, sa mga kabataan kong pagkahumaling, ngayon wala na siya. Bakit hindi na tayo, bumalik sa dati? Jocelyn, miss na kita, bumalik ka na. Theodore, gumising ka. Sanay ka lang sa akin, na parang kasambahay. Pero walang ibang kasambahay. Ang isasakripisyo ang buhay niya, para sa iyo tulad ng ginawa ko. Totoo ba talagang naniniwala ka, na may nararamdaman ka para sa akin? Makatuwiran ba yan? Kaya sa loob ng 5 taon, ang lahat ng kabutihan mo, ay pambayad lang. Nang pinapirma ako ng nanay mo, sa dokumento, ng obligasyon, naging transaksyonal na lang ito. Palagi kong ipinapaalala sa sarili ko. Pagkatapos pumirma, gumawa ako agad ng divorce papers. Kahit kailan ko, naramdaman na nahuhumaling ako sa iyo. Tinitingnan ko ang mga papel na iyon para ipaalala sa sarili ko na hindi tayo magkatugma. Hindi ako naniniwala. Paano naman ang mga ginawa mo, ang mga regalo mo? Hindi ba pag-ibig yon? Ang mga regalo na iyon, ibinenta ko na lang. P. Kongwen, pakinggan mo to ng malinaw. Hindi noon, hindi ngayon at hindi sa hinaharap. Mamahalin kita, obligasyon lang ang meron. Sa pagitan natin. Hindi. Ayoko nga. Teka lang. Jocelyn Su, tingnan mo. Ang mga bulaklak na gusto mo. Espesyal ko itong dinala para sa'yo. Umuwi na tayo at magkabalikan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi ko nagustuhan ang mga pulang rosas. Si Claire Ann ang mahilig dito. Ang paborito ko ay mga rosas na kulay rosas. Ano ang sabi mo? Theodore P., ang tinatawag mong pagmamahal sa akin ay parang mga rosas na ito. Mura at maling panahon. Itago mo ang mga bulaklak mo. Umalis ka. Kuya Elias, tara na. Unang beses kong nakita. Si Theodore Payne na mukhang kaawa-awa. Pagmamahal na huli na, ay mas mura pa sa lupa. Wala ka man lang awa? Naawa sana ako sa kanya dati, pero ngayon gusto ko na lang tumawa. Magandang araw, Yan Pay. Jocelyn, magkita tayo. Pupunta ako sa tirahan ng mga Pay bukas. Hindi na kailangan. Ang pamilya Fu ay magwo-host ng isang banquet bukas. Kami ni Theodore ay dadalo ng magkasama. Magkita na lang tayo sa mansyon ng mga Fu. Gusto kanya sa okasyon ng pamilya Fu. Mukhang alam niya ang tungkol sa relasyon natin. Kung ayaw mong makita sila, maaari kong bawiin ang imbitasyon ng pamilya Pay. Ayos lang, Kuya Elias. Ang pamilya Pay ang nag-sponsor ng aking edukasyon sa kolehiyo. Sa moral at emosyonal na aspeto, dapat akong magbigay galang. Sige, sasama na ako sa iyo. P., bakit mo ako pinapunta dito? Tungkol saan ba ito? Jocelyn, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan si Theodore ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Nitong nakaraang 2 taon na wala ka. Hinahanap ka niya. Iniwan din siya ni Claire Ann. Kung mahal niyo pa ang isa't isa, bakit hindi ka nababalik sa piling niya? P., ang perang ito ay doble ng ibinigay sa akin ng pamilyang Pay. Kung hindi para bayaran ang kabutihan ninyo, nabayaran ko na sana lahat na may interes sa loob ng 2 taon, sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Ano ang ipinapahiwatig mo? Ang sinasabi ko, ang mga pinsala ni Theodore Pay ay dulot ng kanyang sarili at ni Claire Ann. Mismo, bakit ako, isang inosenteng tao, ay isasali pa rito na wala ang aking edukasyon, ang aking kinabukasan, at kalayaan? Ang tinatawag na pagbabayad ng utang na ito ay nag-cost sa akin ng 5 taon ng aking buhay. Paano mo nagawang magkaroon ng lakas ng loob na imungkahi na makipagkasundo ako kay Theodore? Sinusisi mo ba ako ngayon? Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang linawin. Nasayang ko na 5 taon kay Theodore Pay. Paano mo inaasahan na isakuop ko ang buong buhay ko? Pero mahal mo siya. Mahal ko siya. Pero naglaho ang pagmamahal na iyon dahil sa relasyon niya kay Claire Ann. Pumunta ako ngayon para bayaran ang huling bahagi ng kabutihan na ipinakita ninyo sa akin.
Sa pagitan namin ni Theodore P. Tapos na, wala nang kinabukasan para sa amin. Ikaw. Jocelyn Shu, puta, paano mo nagawang bumalik? Alam mo ba, ang paghihirap ng kapatid ko ay dahil sa iyo. Jocelyn Su. Jocelyn Shu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya, bakit mo siya iniligtas? Sino nagsabi sa'yo na itulak siya? Kuya, sinaktan mo ako. Hindi ba kita binalaan? Huwag mong gagalawin si Jocelyn Su o hindi ako magtitindig. Kuya, pinapagalitan mo ako dahil kay Jocelyn Shu. Ano bang espesyal sa kanya? Maliit lang siya. Walang class, walang hubog, isa lang siyang ulila. Kahit pa isa akong ulila, ano naman? Mas mabuti pa nga ang pagiging. Walang modo tulad mo, Genevieve P. Sino ang namamata sa akin? Nang asar ka pa, nakipag-alyansa ka kay Claire Ann para paalisin ako. Hindi ka nga nag-isip, pero ako pa rin ang sinisi mo. Ano ang ibig mong sabihin? Makinig ka, ang utak ay isang bihirang kayamanan. Sayang at kulang ka dyan. Ikaw. Tama na. Hindi ka pa ba napapagod sa pagkakakulong? Dalhin siya sa ospital. Opo, Ginoo. Kuya, ayoko, kuya. Tungkol sa nangyari ngayon. Paumanhin. Ginoong P. Mali ang pinag-a-apologizan mo. Ito ay event ng pamilyang Few. Theodore Pei. Nakakamangha ang mga ugali ng pamilyang Pei. Kumikilos ng walang dahilan. Itinulak agad si Juan yan. Iniisip niyo ba na ang pamilyang Fo ay madaling apihin? Lubos akong humihingi ng paumanhin. Hindi na ito maulit. Tungkol naman sa kaguluhan ngayong araw, ang aking assistant ay makikipag-usap tungkol sa mga termino ng kompensasyon. Dagdag pa rito, ang pamilyang Fo at Pei ay tatapusin lahat ng ugnayang pangnegosyo. Ginoong Fu, hindi mo ito pwedeng gawin. Ang pamilya nating Pei. Umaasa tayo sa kasunduan ng pamilyang Fu. Kinansela mo. Ano na ang mangyayari sa pamilya nating Pei? Iyan ang problema ng sarili mong pamilya. Wala akong kinalaman dyan. Theodore Pei, kung maglakas loob kang apihin, Jocelyn, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ikaw. Theodore, ano na ang gagawin natin ngayon? Nawala sa iyo ang pakikipagtulungan sa pamilyang Fu. Hindi ka mapapatawad ng tatay mo. Kasalanan lahat yan ni Jocelyn. Bakit pa siya kailangang bumalik? Hindi ba ikaw ang nagpabalik sa kanya? Pero, ginawa ko yan para sa ikabubuti mo. Kung talagang gusto mo ang pinakamabuti para sa akin, huwag mo na siyang guluhin. Malubhayan na pinsala. Kung alam ko lang, hindi ko dapat siya hinayaang umalis. CJ, nakaganti ka na para sa akin. Hindi pa sapat. Masyadong pinalalaki ng pamilyang Pei si Genevieve Pei. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi magtatagal at may mangyayari. Huwag kang mag-alala. Sa banket ngayong araw, sa harap ng lahat, kinansela mo ang kasunduan. Siguradong babalik si Uncle Pei. Para harapin siya, hindi mo na kailangang kumilos. Magbubunga rin siya ng kanyang ginawa. Jocelyn, Ano ang gusto mo? nagdala ako ng gamot para sa'yo. Na pala. Tungkol sa kapatid ko ngayong araw. Patawad. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Hindi ko kailangan ang peking kabutihan mo. Jocelyn, sa pagitan natin, talaga bang wala ng pag-asa? Ano ang kailangan kong gawin para bumalik ka sa akin? Theodore P. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nandito? Hindi ba dahil sa akin? Gusto ng nanay mo, tulad noong 7 taon na ang nakalipas. Naisuko ko ang sarili kong kinabukasan at karera, at magpatuloy na masayang pag-aaksaya kasama ka. Nasasayang ang kabataan ko. Patawad, Jocelyn. Hindi ko alam. Hindi ko kailangan ang paumanhin mo. Ang paumanhin mo sa akin. Walang halaga. Nilinaw ko na sa iyo. Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Nga pala. Tandaan mong bantayan mo ang kapatid mo. Kung magdulot pa siya ng problema, sa tingin ko, hindi mo siya mapoprotektahan. Jocelyn Su. Jocelyn Su. Napakalupit mo. Hindi ako naniniwala na kaya mo talaga akong iwanan. Mahal na Ginoo, sa wakas, nakauwi ka na. Halos mapatay na po ng Ginoo ang binibini. Sinubrahan ko kayo sa pagpapalayaw nitong mga taon. Sino si Jocelyn Shu? Anong katayuan mayroon ng pamilyang Fo? Paano mo nagawang lapastanganin sila?
Dahil hindi mo naiintindihan ang mga patakaran, manatili ka sa Australia, at huwag ka nang babalik. Ama, Ama, huminahon ka. Bata pa siya. Bata pa, mahigit 20 taong gulang na, pero padalos-dalos. At ikaw naman, nahuhumaling sa romansa. Ano pa ang laman ng isip mo? Charles Pay. At ikaw, ang inang labis ang pagmamahal ay nagpapahamak sa mga anak. Ang dalawang ito ay kulang pa sa hinog. At sinusuportahan mo pa sila, sumasali sa kanilang kalokohan. Hinahabol ng anak mo ang isang babae, nagbabanta ng pagpapakamatay. Sige, mamatay siya. Hindi kulang ang pamilya nating Pay sa mga tagapagmana. Kailangan mo bang sirain ang buhay ng isang dalaga? 5 taon ng kanyang kabataan at kinabukasan. At ang anak mong ito, matanda na pero walang natutunang mabuti. Puro kasamaan lang. Hindi nirerespeto ang kanyang hipag. Pati matatanda sinasaktan pa. Sa lahat ng taon na ito, ano ang itinuro mo sa kanila? Genevieve Pay. Mananatili ka sa Australia. Ang iyong pasaporte at mga gamit ay kukunin ng aking mga tauhan. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang uuwi. Kapatid, ayoko munang umalis ng bansa. Ayoko pumunta sa Australia. Makiusap ka kay tatay para sa akin. Hindi ko alam na si Xu Huan yan ay suportado ng Fu Corporation. Kung alam ko lang, bakit ko pa siya awayin? Huli na para humingi ng tawad ngayon. Binalaan na kita na huwag siyang galitin. Hindi ka talaga nakikinig. Pinagtatanggol ko lang ang iyong dangal. Tama na ang iyak. Magsasalita ako para sa iyo mamaya. Dahil sa aking posisyon, tatay, hindi ka dapat parusahan ng malukha. Salamat, kapatid. Alam kong kakampihan mo ako. Ama, Walang silbi, walang makakapamagitan. Tungkol naman sa iyo, hinahabol mo ang isang babae. Habang ang ating mga ulat pinansyal ay mukhang nakakalungkot tingnan. Simula ngayon din, ang posisyong CEO ay mapupunta sa anak ng iyong pangalawang tiyo. Magsimula ka sa pinakamababang trabaho. Kapag napatunayan mo na ang iyong kakayahan, pag-uusapan natin ang pamumuno. ama, talaga bang? Binababaan mo ako. Simula ngayong araw, parehong naka-freeze ang mga card mo. Ang aking assistant ay, bibigyan ka ng buwanan. Allowance sa 3,600 piso. Ang mga shares ay binawi na. Kapag kayong dalawa, ay nagpakita na ng pagiging mature, pag-uusapan natin. Ama, hindi ito pwedeng mangyari. Ang kapatid ko ang nag-iisang tagapagmana ng Pay Group. Hindi nyo ito pwedeng gawin. Ang mga tagapagmana ay pwedeng palitan. Ang mga anak ay pwedeng magawa. Pero, sino mang maglalagay sa panganib sa leg-asya ng Pay? Kahit isang saboteur ay sobra na. Halika. Si Theodore Pay ay binabaan ng posisyon ng Pay Group. Si Genevieve Pay ay ipinadala sa Australia. Mas magiging payapa na ang buhay mo. Sa wakas ay maaari na silang maglaho sa buhay ko. Nga pala, Jocelyn, may libre ka ba bukas? Gusto kong makilala mo ang mga magulang na umampon sa akin. Naman, Nakakatuwa naman, pinipili mong makasama ako. Salamat, Jocelyn. Palagi kitang pahahalagahan. Jocelyn. Jocelyn, pwede ba tayong mag-usap? busy ako. 2 pangungusap lang. Pangako. CJ, ano ang gusto mong sabihin? Kailangan kong malaman. Kung walang obligasyon, walang kasalanan. Mamahalin mo ba ako? Theodore, dahil hindi ka pa rin makamove on kay Claire, itinakda na tayong mabigo mula pa sa simula. Kahit wala lahat ng ito, hindi talaga tayo magiging okay. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Bilang asawa ko, hindi mo naman sinubukang kilalanin ako. Hindi mo naalala ang mga ayaw ko. Numero ng telepono ko, kahit isang regalo man lang, hindi mo binigay sa akin. Hindi mo naman ako inalagaan. Para sa iyo, isa lang akong gamit. Ako lang ang patuloy na nagbibigay nitong mga taon. Ngayong wala na ako, nakakaramdam ka ng hindi maganda. Pero hindi yan ang pag-ibig. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang tunay na pag-ibig?
Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng pangako. Ito ay mutual na pagmamahal, pag-alala sa bawat detalye tungkol sa akin. Pagpili sa akin ng buo, at pag-alis ng lahat ng balakid, nang walang pag-aalinlangan, manatiling matatag sa aking tabi. Magtiwala ka sa akin, protektahan mo ako, pakinggan mo ako. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi ka mananahimik. Kapag ako'y nasa problema, pipiliin mo ako ng walang pagdududa. Wala ni isa man dito na nagawa mo. Theodore, lumaki kang spoiled bilang ang paboritong anak. Kung hindi dahil sa kasal na ito, hindi sana tayo nagkakilala. Maaari sana akong nabuhay ng sarili kong buhay. Mag-ingat ka. Sinabi ng doktor. Maaaring maging permanente ang kanyang kapansanan. Alam ko, Jocelyn. Nagsisisi ka ba? Kung pumayag ka sanang makasama siya noong araw na yon, baka hindi siya na-aksidente. Elias, ang buhay ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko pinagsisihan ang pag-alis ko sa kanya 2 taon na ang nakalipas. At hindi ko pa rin ito pinagsisisihan ngayon. Ang nanakit sa akin ay si Genevieve. Hindi ba siya ipinadala sa Australia? Bakit siya bumalik? Theodore, ang nagpabalik sa kanya mula sa ibang bansa. Si Theodore ay laging malambot ang puso. Ganyan siya kay Claire noon, at ngayon kay Genevieve rin. Pero dati siya. So malamig sa iyo. Ang mga bagay na madaling makuha ay laging tila walang halaga. Malupit ang tadhana. Narinig ko si Claire ay pinaalis din ni Ethan. Bakit? Nag-cheat si Ethan. At nahuli siya ni Claire. Malaki na ang tiyan niya, at nahulog siya sa hagdan. Nawala ang sanggol. Pinatahimik ng pamilya He ang iskandalo. At iniwan siyang walang-wala. Nagtataka ako kung paano mag-react si Theodore kapag nalaman niya. Siguradong mabibiyak ang puso niya. Ginoo. Pakikain po. Ito ay live update. Ang tagapagmana ng Dragon Rice Group ay ikinasal sa kanyang childhood sweetheart ngayong araw. Ginoo, nakita namin itong nasa kwarto ni Madam. Sumugal tayo ngayon. Kaninong kasama ang makatalon mula rito at makuha ang singsing na ito? Makukuha ang lupain sa hilaga ng lungsod. Theodore, gusto mo ba ang lupain na yan? Ang lupain sa Hilagang Distrito. Sino ba ang hindi gugustuhin yan? CJ, ako na ang bahala. Hoy! Theodore P. Nakuha ko ang singsing. Hindi ka marunong lumangoy. Baliw ka na. Sabi ko na sa'yo. Ano man ang gusto mo, gagawin ko. Jocelyn, magpakasal na tayo. Susubukan kong mahalin ka. Esan, Ay! Suhuan yan. Pasensya na. Young Madam, may dumating na may dalang regalo para sa'yo. regalo para sa akin. Madam, ipinadala ako ng master para ibigay ang Reg Along ito. Naway magkasama kayong tumanda ng may pagkakaisa ng iyong bagong asawa at mamuhay ng maligaya magpakailanman.
Madam, ito ay mula sa Master, ang kanyang huling mensahe para sa iyo. Sinabi niya na sa buhay na ito, ikaw ang pinakamarami niyang nagawa ng mali kung may susunod na buhay. Ibibigay niya ang lahat para makabawi sa iyo. Juan yan. Magpakasal na tayo. Susubukan kong matutunang mahalin ka. Ipagbenta mo na yan. Ibigay ang mapagbibilhan sa ampunan. Ang mga bagay na ito, hindi ko na kailangan. Si Genevieve Pay ay nakulong hindi nagtagal, at namatay din agad. Alam ko. Hindi ako nagagalit sa mga tao ng walang dahilan. Galit ako kay Theodore Pay. Pero nagpapasalamat ako sa pamilya Pay sa pagpupondo sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Kung wala sila, hindi ako ang kung sino ako ngayon. Jocelyn. Gusto mo bang maglakad tayo sandali? Jocelyn, nawala na ang tahanan ko. Kung sana lang ay pwede tayong magsimula muli. Mamahalin kita ng maayos. Poprotektahan ka, hindi sana ganito, ang mga nangyari. Theodore P. Hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ang buhay. Kailangan nating umusad. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Simula ngayon, huwag na tayong magkita muli. CJ. Paalam, Jocelyn Su. Nais ko ang iyong walang hanggang kaligayahan.